diet. Naalala niyo ba 2 years ago, ha? Nung nirape ako ng mga walang hiyang mga peking reindeer na yan? Hay, ganun pa man, ay nananatili at umaasa ang bawat Pilipino na dahan-dahan ay makakamit natin ang tunay na pagbabago na despite this, or this, or this, or this, mahaba pa rin ang PC ng mga Pinoy. Naku, kaya ngayong Pasko, magme-Merry Christmas tayo sa mga nagpataba ng puso ng bayang ito. Ito mga nagpasikat sa bayan natin. Kung hindi nga sa kanila, nakasiguro yumuyuko tayo sa kahihiyan tuwing naririnig natin ang salitang Pilipino. Eto ang regalo ninyo. Isang puso. Ito ang tiwala ng bawat Pinoy na tumitibok at kinikilig tuwing umaari kayo ng success saan man kayo naroroon. The Philippines is always in your hearts. Para sa biktima ng Ampatuan Massacre, 10 ng kanilang mga kamag-anak at sa alaala ng iba pang mga namatay na walang sala at kalaban-laban, ito ang regalo ninyo. Katarungan, mabilis at walang kinikilingan. At kapag na-flat ang gulong ng katarungan, ipupukpok natin ito sa ulo ng mga hukom na mga duwag. Para sa Morong 43 at lahat ng mga tinorture at kinulong ng walang sala, etong regalo ko sa inyo, ang susi ng kalayaan. Yay! Pero kayo mga military, ha? Porket 43 sila, kinulong nyo sila ng 43 weeks. Say sorry. Now na. Kina DOJ Secretary Leila de Lima, DILG Secretary Jessie Robredo, at sa dating Tourism Music na si Enteng Romano, eto naman ang regalo ninyo. Tunay na tinig ng taong bayan, earphone! Bluetooth yan. Dahil kayo ay marunong na makinig, makiramdam, at rumesponde sa tunay na pulso ng taong bayan. Take a bow kay Bento Tanes at lahat ng mga new media volunteers na ninakawan ng pinaghirapan nilang Facebook fan page. Niloloko na, pinaiikot-ikot pa ng mga communications group ng Malacanang. Trabahong tamad na, ugaling magnanakaw pa. Che, etong regalo namin. Sa 5 katangi-tanging Supreme Court Justices, Roberto Abad, Antonio Carpio, Conchita Carpio Morales, Antonio Natura, at May Lucereno, mabuhay kayo! Kayo ang tunay na tumutupad sa inyong mga tungkulin bilang mga hustisya ng bayan. Kayo na nagsabing ang katotohanan ay constitutional. Ito ang regalo ko sa inyo. Truth Serum. Ipainom niyo ito sa mga hayop niyong kasama sa Supreme Court para kahit anong tago nila, lalabas ang kanilang mga kahayop-hayupan ng mga ugali! Ho, ho, hoy! Pope Benedict, ang regalo sa iyo ni Juana Change? Isang kondom dahil sa makatao mong pag-unawa. Kaya tuloy, ang mga obispong iba, nag-iisipan na baka nabulungan ka daw ng demonyo. Get out! You are not invited here. Stay down! Naku, mabuti na lamang at mas maliwanag ng kaunti ang pag-iisip mo kaysa sa kanila. Papa, Paparazzi. May mga di kilalang Pilipino na di pangkaraniwan ng kabayanihan. Katulad halimbawa ni Amando Amisola ng Bureau of Immigration. Nagsoli siya ng 500,000 piso kahit na nung panahon yun ay nagigipit siya dahil sa malubhang sakit ng kanyang ina. Meron pa, si Lorna Pulalon, ang bayaning teacher ng Zamboanga Sea. Inako niya ang saksak ng isang lalaking naguhurumintado habang yakap-yakap niya ang kanyang mga estudyante. Ang regalo ninyo ay ito, ang shining star ng kabayanihang Pilipino. Siyempre, kasunod ng Pasko ay ang pagpasok ng bagong taon! Nagpapaputok
tayo para mawala ang mga nega ng nakaraang mga taon. Kayo mga opisyal ngayon na dapat sana nag-resign na, nandiyan pa rin kayo, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Yung mga holdover na nagdaang rehimen, mga midnight appointee, ang titigas ng mga fest ninyo. Kayo mga naghahari-harian, nagre-reinahan, mga sinungaling, mga plagiarists, mga magnanakaw, mga kurakot, mga salot kayo ng bayan, mga nega at mga kapal. The wine does not suck! You suck! Alam niyo kung anong bagay sa inyo? Ha? Eto! Sinturo ni Judas! Dapat kayo paputukan para mawala na kayo sa darating na taon. Hindi ko na kayo papangalanan kasi mga walang kwenta naman kayong lahat eh. Pero kayo, kung gusto siyang makilala, ha? I-play pause yun na lang ang video na ito. Fuego! At of course, save the best for last. Ano nga bang ibibigay natin sa kanya? Merry Christmas o paputok ng bagong taon? Ano nga ba, people of the Philippines? Huwag muna natin siyang paputukan. Pero sana nakikinig sa boses ng taong bayan. Hindi sa kaibigan, hindi sa kamag-anak, hindi sa tsokaran. Kaya Mr. President, a Merry Christmas and a New Year filled with expectation, genuine change, and political will na nakikinig sa tunay na boses ng Pinoy.